O ngayon ho, eto, yung sinasabi kong pagsigaw-sigaw, inilipat na ho yata nila yung mautog nila, mga kababayan, doon sa harapan ng ICC. Eh bakit ho, mga bossing? O eto. Ngayon. Ganito pa, kung ano po yung naririnig ninyo doon sa mautog nila, Davao, Maynila, kung saan-saan nila dinala yan, di ba? Hanggang sa inayawan po sila ng mga mayor. Bakit po? Sino ba namang mga mayor o ama ng lungsod ang gugustuhin na yung lungsod nila ay makakarinig ng mga ganitong pagtitipon o pagsasagawa na sedition ang isinisigaw? Di ba ganyan po nadali si Pantaleon Alvarez? Na tahimik po, na yung anak niya, ayun, ibinuko siya, na napakalaki ang mansyon ni Alvarez, 'di ba? Malaking mansyon, mga kababayan, halos ilang ektarya kung di ako nagkakamali, 10 o 25 ektarya yata, pinaderan daw ni Pantaleon Alvarez. Kung ano po yung mga naririnig ninyo doon sa kanilang mga mautog, mga kababayan, gano'n din po ang naririnig natin, 'no? Dito nung simula pong nagtayo sila ng entablado doon sa Dahig. O ayan si Baste Duterte, pakinggan niyo ho. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo ano nangyari. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan. Hoy, nahiya naman kami kay Bato de la Rosa. Honest ba si Bato de la Rosa dati? Di po ba madami sinasabi ng mga DDS na si Bato de la Rosa graduate naman do sa PMA naman yun, gano'n. Wait lang ho, mga kababayan. Ano pong organisasyon, no? Pambansang Kapulisan, PNP po, mga bossing. PNP, no? So siguro ho, yung magiging leader diyan ay dapat mas manggagaling po sa PNPA, mga kababayan. PNP, Philippine National Police. Mukhang mas tama po yata na Philippine National Police Academy o kung ano man yung A na yan ng PNPA. But eto ka na naman, nagtatapang-tapangan ka na naman, Baste. Baka mamaya madulas ka na naman, sabihin mo na naman, sasampalin ko to si General Torre tapos wala naman kami makikita. Binabanatan mo si Torre tapos sa susunod na mga araw hindi ka na naman makatingin. Yung Bato de la Rosa, oh, 'di ba ang dami ding hinakbangan nun? Wala naman yun eh. Dati wala, pero ano ginawa ng dating Pangulong Duterte? Siya ang inassign, Pangulo ang nag-assign. Nagreklamo ba ang taong bayan? O, tinanggap na lang namin. O bakit ngayon nanggagalaiti kayo kay Torre? Ay! Kasi nga pala yung tatay mo, si Torre ang mismo dumampot. O yung kaibigan ng tatay mo na may-ari ng kingdom, nung merong impyerno sa imperyo, sorry. No, na may imperyo doon sa Davao. Si Torre din ang umaresto. Kaya pala nanggagalaiti kayo kay Torre, ano? Hayaan mo. Baka pagka lumabas ulit yung warrant of arrest ng ICC, baka may isunod pa. Si Bato, si Bungo, o baka pati Vice Presidente. Yan ho, base ho sa pagkakasabi ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. 'Di ba? Yung tipo ho bang magsasalita sila ng mga ganyan, akala natin hindi natin alam kung ano yung, nangyari doon sa promosyon ni Bato de la Rosa? Oh. Para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Oh. Dumadali ka na naman, Baste, no? Pabor-pabor based promotion eh. Gusto namin si Torre, no? At yung matatalinong mga senador, gusto din nila si Torre. At sabi nga nila, no, karapat-dapat lang si Torre doon sa kanyang pagkakatalaga. May bayag, may yagbols. Pag sinabing arestuhin, arestuhin. Ikaw, Baste, hanggang ngayon, yung sampal mo, wala pa din eh. Anak ng tinapa, Maxo.
Kala naman namin totoong-totoo yung pagbabanta mo. Pangarap kong makasampal ng isang general hanggang ngayon wala pa din baste. 'Di ba? Pag nakita mo si Torres, sasampalin mo hanggang ngayon wala pa din. Nakasama mo na, nakaharap mo na, Davao pa, sa loob pa ng ng lugar ni Kibuloy. Wala ka, hindi mo nagawa. Diyos ko, pangsigawan lang po. Kumbaga, ito yung mga tipo ho, mga kababayan, ng pang-keyboard warrior. Di ba? So, babalik na ako dito. I have to face that. Pasigunsa na po yung buhato na ng diwata. Visit na Ako, pati si Dawata, oh. Grabe naman, parang ang gagandang lalaki. No? Parang ang gagandang lalaki, mga kababayan. Sabi nung iba, Max Verstappen. Hindi, Max Verstappen, kalaban ho ni kalaban po ni Lewis Hamilton, mga kababayan. F1 po yun, F1. Kala mo naman, kagagandang lalaki para tawagin at diwata. Makapanghamak lang ng tao. Ikaw talaga, Max Alvarado. Oh, di ba? Ito si Max Alvarado, kala mo pagkaganda-ganda lalaki, tawagin si diwata. Ano? Tuloy mo nga. Lima ka, nagbenta lang ng Paris Overload, sumali ng party list, naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Tingnan nyo yung mga binibitawan, naging kidnapper. Baka isipin, no? Baka isipin ng taong bayan, si Diwata talaga ang pinapatungkulan mo dyan. Sasabihan mong kidnapper. Inaresto yung tatay mo. Iiyak na yan. Inaresto yung tatay mo. Inaresto si Kibuloy. Kaya kayo nang gagalaite. No? Dahil ang akala nyo, si dating Pangulong Duterte, wala nang makakagalaw. Yung pala may tore nakatapat. Iiyak na yan. Si Raulo. Pero alam niyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. Naku po. Mga binibitawang salita. Parang kapag yung nagkasabay-sabay kayo ng neuro exam, si General Torre, pasado, tapos kayo ay wagsak to. Puro kung ano-anong mga nasa isip nito. May mga pagpapapatay pa ng tao na sinasabi itong Vice Presidente. Na hindi ho kayang sabihin ng mga regular na tao, ng mga ayos na tao. On public, sasabihin mo, PA ka, Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, may inutusan na ako para patayin ka. Patayin kayo, huwag kayong tigilan. Dinuktungan pa, no joke, no joke. Yun po ba ang masasabi mo? Matinong tao? Yung mga ganong salita? Kay General Torre, wala kami nakita. May utos ang batas sa kanya. Arestuhin ito. Yun ang gagawin niya. Diba? Yun ang gagawin niya. Yun ang susundin niya. Utos ng batas eh. Diba? Trabaho niya yun eh. No, nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay na si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. May warrant of arrest. Binasahan ng Miranda rights. Umabot ng 10 oras. Di ba? Yun lang. Sumama na si tatay eh. So, wala na. Tanda mo, baste, 88% ng mamamayang Pilipino ang pabor doon sa ginawa ni General Torre. Ibig sabihin, yung talaga kay General Torre para sa susunod na PNP chief, gusto ng mamamayang Pilipino yan. Kayong mga DDS lang ang nanggagalaiti sa kanya. Kahit anong tawag ninyo, tawagin nyo pang diwata yan, mag-e-ending, kayo pa din ang pikon sa kanya. Bakit? Kasi yung tatay ninyo at etong si Kibuloy na best friend ng tatay ninyo, ayun, siya mismo ang umaresto. Yang pagtawag-tawag nyo ng diwata sa kanya, wala na yan. No? Wala na yan. Kayo ang mas pikon sa kanya. Kung nag-iisip talaga yon, kung
sakto yung utak niyan. Hindi, bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may bakukang na Wala na. Puro ganun na lang ho. Ad hominem, no? Si Max Alvarado. Total naman, ad hominem ang banat nila. Di pwede din tayo sa ganun. Max Alvarado. suot sa utok, ana ba? Magkakaon siguro panon. Wala na, nagbisaya na ho. Nasa Netherlands, nagbisaya na ho. Bahala na sila dyan. Yan po ang mga naririnig natin doon sa kanilang mga mautog-mautog, mga kababayan. Parehas lang din po kung ano yung sinasabi doon sa kanilang mga mautog sa Pilipinas, ganyan lang din po sa Netherlands. Uulitin ko mga kababayan, mga boss, Chipamo, sir, nagmamadali po tayo. Kaya po, hindi na tayo nag-shoutout ngayon. Magpapaalam na muna ako, no? Lalaklak muna ako. Okay? Maraming salamat sa mga nandirito ho, no? Sa mga walang sawang sumusubaybay sa atin sa Mark Ramos Channel. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating